Hi guys, good morning. Andito ako ngayon sa Holy Gardens. Ayan, si Mudra at saka si Tita Viv and Papa. Nagkagat na yung bukla ko. Galing ako ng Taytay Doctors. Kinuha ko yung result. Magkapa-check up sana ako kay doktora ko. Nakalib pala si Madam. Dapat talaga sinichat ko muna eh. So surprisein ko siya dun sa result. Hindi rin, actually guys, hindi ko rin sure kung ano nangyari. Pero feeling ko effective nga yung fasting. Diba? Ang init, grabe. Tapos wala akong payong. Kasi expected ko, magtatagal ako sa clinic. Dahil nga magpapacheck up ako. Si doktor matagal dumating. Minsan 8 o'clock ang schedule, 9 o'clock na darating. O kaya minsan 9:30. Alam niyo naman yung mga doktor, diba? Pero ayun na nga, nakalive nga daw. So, either bukas pa next week pa siya babalik. Pero hanapin ko siya dun sa isang clinic na pinupuntahan ko sa Angono. Kailangan ko siya ma-hunting. Kasi kailangan ko ng fit to work. I need fit to work. Ayun, nandito mo, pupunta na rin ako ng SM or ng office para may kunin ko yung IntelliCare ni Archie. Dumaan na ako kay mami and eto, buti na lang dito yung tent dito po, hindi po nila inaalis. Oh my god, thank you Lord, kahit pa paano may lilim. Ayun lang guys, dinalaw ko lang si mami, na miss ko na eh sila tita. Ay, may kikwento ko sa inyo. Naalala ko lang to last time, or actually parang undas din yun, November 1. Di natutulog ako. I don't know, parang napaginipan ko silang tatlo. As in silang tatlo, si Mami, si Tita Viv, si Papa. Tapos hindi ko alam kung saan area kami. Nag-uusap kami, nagkwekwentuhan na kamusta. Oh, kamusta, ganyan. Hindi ko na masyadong matandaan or ma-recall yung conversation naming tatlo. I mean, apat. Pero masaya sila. Para silang nagbabanding, ganun. Tapos na-realize ko, nung pagising ko, saka ko lang na-realize na, ay, November 1 pala. Eh, 'di ba, kasanayan naman natin November 1 tayo umupunta sa mga namayapan natin kamag-anak. Eh since nga simula ng pandemic and all, ang dami-dami nang dumadalo pag November 1, 'di ba? So ang nangyari, November 2 na kami pumunta nila daddy para kahit pa paano hindi ganun kasiksikan. Kasi last year pumunta kami dito, parang as in walang parking, siksikan, nag-aaway pa sa parking mga sasakyan, yung may mga aris sasakyan, ganun ka hectic. Kaya sabi ni daddy noon, punta na tayo November 2 para kahit paano medyo maluwag. So ayun na nga, ng November 2 maluwag naman, hindi na sila nagpapapark ng sasakyan dito, doon na sila sa labas. So either sa SM ka magpapark or dito sa labas ng ano, which is okay lang naman din kasi at least pagpasok mo dito hindi ganun kasigap yung daan, 'di ba? So ayan. Pero ang init talaga guys, sobrang init. Wala akong payong, nakakalokan. Bakit wala, kalimutan ko yung payong. So going back, since wala nga si Doktora Clara, nagtawag ako ng ibang doctors, nagtawag ako sa Manila East, nagtawag ako sa BLH. Walang mga endocrinologists. Hindi ko alam, parang wala silang schedule for today. So wala akong choice kung hindi. Ang last option ko na lang is by Saturday, meron daw siyang clinic hours. So doon na lang ako sa SMI. Well, kilala naman ako ni Doktora. Bahala na. Ito na lang. At least walang pasok si Sansa. Tsaka hindi rin ganun ka hectic yung sked. Ayun, sayang lang kasi wala pa akong tulog. Pero okay lang. At least napunta ako kay mami, diba? Yan, nadala ko sila. And kailangan kahit pa paano maging productive yung alis ko. So I have to go to the office to get HMO, yung replacement HMO ni Archie. Since nandito na rin ako, papatignan ko na din tong relo kasi parang malabo pa din pag yung pag malapit siyang binabasa. Ayun lang naman. Pero grabe ang init talaga, hindi ko kaya, wala akong payong. Pwede kayang daling ko tong tent. Diba? Hila-hila ko hanggang sa labas. Ay. Ma, hi ma. Holler, Tita Beb. Ay, may mga bakas pa ng bakas pa ng kandila, hindi pa natanggal. Shucks, buti na lang maaraw din dito. I mean mahangin.
Pero paano kaya mami paglabas ko? Diyos ko Lord, good luck talaga. Wala akong kaya. May panyo naman ako, so yun na lang ilalagay ko. Ayun lang. Thank you so much for watching. I'm just so proud of myself na alam niyo yun kasi last time. Sige na nga. Nung last time kasi na nag-check ako ng sugar, I think that was 2 weeks ago. Nasa 200 plus siya. As in mga nasa 230 ata. And then syempre, hindi naman ganun kaganda yung ano, no, kabahan ka na. 200 yan. Hindi naman kasi talaga ako nag 200. Minsan na talaga pasabay ako, saka hindi ko talaga nabibili yung maintenance. Dahil nga syempre, mas inuuna ko yung ibang gastusin instead of buying my own medicine, di ba? Tapos minsan pasaway din. Mahirap kasi talaga iwasan yung mga matatamis eh. Syempre favorite ko pa naman. Kaya lang. Hindi naman na tayo bumabata, guys. Syempre, kailangan ko na ding ano. Mawawa naman si Sansa nga naman pag naiwan. So, ayun. So, what I did, hindi ko alam eh. Basta bigla na lang akong ano. Parang, I decided na, taray ko lang mag-fasting. Like, no dinner as much as possible. Usually, or kaya after 6, hindi na ako makain. Or, milk na lang. Basta mainit na gatas bago matulog. Ayun. Then, umaga na uli. Breakfast ng around 5 or 6 a.m. at most. Kasi minsan sinasabi ako ni Sansa or after maghatid kay Sansa. Saka kakain. Then, what else? Yun, tulog. Tapos, luto ng lunch. After lunch, hindi, minsan, ewan ko. Baka nakatulong din kasi dahil nagbalik loob nga ako sa medication ko. At saka yung exercise nga, hindi naman ako masyado nag-exercise. More on, what do you call this? Walk lang, lakad. Ayun, pag-akit pa naog sa school ni Sansa kasi nasa 3rd floor yung classroom nila. So, everyday yun. Minsan nga pumapalya pa kasi hindi ko naman, pag may time sa antok na antok talaga ako, si Archie yung pinaghahatid ko doon sa bata. Pero alam nyo, kahit ganyan yung sugar ko, ang hirap pa rin, hindi pa bumababa yung timbang ko. I mean, nagre-range lang siya ng 67, 68, 70, ganun. Pero ngayon, nasa 68 kilograms pa ako. So, sabi ko nga kay doktora, at hinihintay ni doktora, kailangan medyo bumaba pa yung weight ko. So, we'll try. We'll try. At least. Basta siguro less lang rice. Kasi, pansin ko medyo naliless na yung rice ko. Lalo na pag, mawalan ako ng gana. Or hindi naman, parang konting kain na lang busog na ako. Siguro dahil nga nag-a-adjust na yung katawan ko, dahil nga ilang weeks na rin ako hindi masyadong nagdi-dinner. So yun, dun lang ako nag-start. Hindi ako nagdi-dinner. Coffee, milk, or water. Kung magutom man ako, siguro meron akong either crackers or something na kakainin, basta hindi siya yung ganun ka heavy. I'm not sure, pero feeling ko talaga ginugutom ko yung sarili ko. Pero at least, diba, worth the wait. Worth the effort, diba? Ayun lang. Ayun, anyway, sige na. Thank you. I'm just so happy to share na grabe, as in all ng, I mean, lahat ng result nasa normal values. Diba? Imagine, hindi yung ganyan eh. Usually, ang sugar ko, nagre-result sa mga nasa 11, o diba, 12. Tapos, after 2 weeks or more, at least, I think 2 weeks, nag-7. 7 yung last time eh. Tapos yun nga, pina-repeat realisis ako, repeat FBS. Ano nyo yun last? Wala nang 4, wala nang 5. As in 4. Well, congrats self. And, sana matuloy-tuloy ko siya. Hopefully. Pero feeling ko naman kaya ka na. Sana yan lang nga. Sabi nga nila, sana yan lang. Ayun lang. Thank you for watching for my video. Say bye na to, mami. Bye, mami. Bye, Tita Bib and Papa.